Sa gulo ng araw, ikaw ang matibay. Tahimik lang pero laging may saysay. Hindi ka nagyayabang pero alam ng lahat. Kapag ikaw ang nariyan, ligtas ang lakad. Sa bawat usapan may bigat ang dala. Sa bawat pasya mo may tapang at tawa. Kaya kapag napapagod, ikaw ang takbuhan. Kahit maikli ang biro, may laman ang dahilan. Toto Tirado, taong masaligan. Toto Tirado, may prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko sa katotohanan. Toto Tirado, hindi ka na magbabago. Toto Tirado, Toto Tirado. Kung may mali sa mundo, hindi ka umiwas. Diretso kang magsalita, pero hindi masakit. May dignidad sa tingin, may linis sa kilos mo. Kaya sa gitna ng ingay, ikaw ang totoo. Sa bawat pagkakataon, alam ko ang sagot. Dahil ang pangalan mo ay may kasamang loob. Kung may sasandalan ako, ikaw ang pipiliin. Dahil sa mga salita mo, may gawa't paninindigan. Toto Tirado, taong nagsaligan. Toto Tirado, may prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko sa katotohanan. Toto Tirado, hindi ka nagbabago. Toto Tirado, Toto Tirado. Kung dumating man ang bagyo, nandun ka pa rin. Hindi takot humarap sa dapat panindigan. At kung tanungin nila sino ang asahan, ang sagot ko palagi, ikaw ang una riyan. Toto Tirado, taong masaligan. Toto Tirado, may prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko sa katotohanan. Toto Tirado, hindi ka na magbabago. Toto Tirado, Toto Tirado. Ayan, dito na tayo mga kaibigan, dito naman tayo ay ating pipirahin po ang lahat ng mga masasama sa mundo. Para naman tayo ay magbuhay ng maayos. Ito na. Alam niyo ba, in-examine ko po yung decision ng Sunday ko. Sa pagpalabas, pag dito sa pagpalabas ay Nako! Wala palang ebidensya laban kay Bong Revilla ng ka. Puro kwento na ito si Boying. Eh, ikaw Boying, incompetent ka talaga. Yan po kasi ang problema. Basic problem dito. Ang trabaho ko kasi ng ombudsman ay trabaho ko na dapat ikaw ay sanay sa mga. Tawag namin dyan, trial lawyer. Pag trial lawyer, lagi ka sa korte, alam mo mga ebidensya pinipresenta, alam mo mga issue, pero ang nangyari po dito ay incompetence
ni Boying Rimulya. Hindi ka kasi trial lawyer, Boying. Kaya kulang-kulang zero ang ebidensya mo naman kay Bong Revilla. May hazing sound ba? Sige, titingnan natin. Hindi, kanta meron yun. Hello. Ito, medyo mahina na siguro net natin. Okay, check ko lang sounds ko ah. Mahina ang internet ko. Yes. Yes, tutok kasi tinather. Check, sound check. Okay, ito na. Good, okay. May background pa ba kayo na kinarinig? Better na. Okay. So, ito po ang ating vlog sa ngayon. Mai-educate ko kayo ang katotohanan pala na nangyari sa likod ng kasong sinampa na malversation laban kay Bong Revilla ay wala palang ebidensya na sinumite ang Ombudsman's Office ni Boying Rimulya laban kay Bong Revilla. Nakakahiya ka. May mga ebidensya ka laban sa mga kapwa akusado ni Bong Revilla. Pero kay Bong Revilla, wala ka pong ebidensya. So tama ba ako sa aking sinasabi noon na nakadesinyo ang kaso laban kay Bong Revilla na i-acquit si Bong Revilla? Grabe ka talaga, Boying Rimulya. Tapos, kukunwari ka pa, may defense mechanism ka pa, para hindi ka pagsuspitsahan, nag-anunsyo ka pa, na sinabi mo na parang binayaran ang, parang may ginawa, na parang binayaran ang mga justices para palabasin si Bong Revilla. Kakahiya ka. Binasa ko po yung decision ng Sandigan Bayan, very clear po yung ponensya. Very clear po. Kahit sa tatlo sila, yung dalawa, yung isa ay hindi bumuto sa pagpensa, pero bumuto po yung dalawa. Very clear po yung ponensya na dapat palabasin talaga si Bong Revilla dahil wala pong ebidensya na sinumite si Rimulya. Bago yan, pagbigyan natin siya magsalita. Tingnan natin ang mga patutsada ni Rimulya. Kakahiya ka talaga, Rimulya. Ay. Inaasahan na raw ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na mapagbibigyan ng Sandigan Bayan ang petition for bail ni dating Senador Ramon Bong Revilla sa kasong malversation kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control project sa Pandi, Bulacan. Sa kanyang radio program, sinabi ni Remulla na tila tinrabaho ang paggarantiya kay Revilla na makapagpiyansa. Matatanda ang Biyernes, July 31, ng pagkalooban ng korte ng pansamantalang paglaya si Revilla matapos maglagak ng 1 million peso bail. We predicted. Pinapakita mo. We predicted. Pinapalabas mo sa mga tao na yung mga justice na nag-decision ay parang binayaran. Tinrabaho. Anong ibig sabihin ng tinrabaho? Ha? This to happen eh. Alam na namin to, meron talaga mangyayari na mukhang tinatrabaho na magkaroon ng grant of bail. Pero that's only a battle. We have to win the war as a country. Yes. Itong gerang to, bansa ito, na nakikipaglaban. Bansa, wala ka ngang ebidensya eh. Ina-assume mo lang na hindi babasahin ng mga tao. Mga daming abogado nagbabasa niyan. Isa na ako dyan nagbabasa. At na-discover ko talagang wala ka palang ebidensya na binigay para laban kay Bong Revilla.
Ang mga ebidensya mo lang na nakikita ko ay laban-labang sa ibang mga akusado. Grabe ka. Total. Para sa kanyang survival. So we just need the country to help us. Una nang sinabi ng ombudsman na hahamunin nila ang desisyon ng Sandigan Bayan. Bagamat nirerespeto nila ang desisyon ng Anti-Graft Court, handa silang gamitin ang lahat ng legal remedies para patunayang matibay ang kanilang ebidensya sa papel ni Revilla sa umano'y questionableng Matibay. proyekto. Sa panig ng Malacanang, Siguro nirerespeto din daw nito ang desisyon ng Sandigan Bayan. Sa kanyang social media, nagpost naman ang dating senador ng picture kasama ang kanyang pamilya at sinabing God is good. Samantala, pinalutang din ni Remulla sa kanyang radio program ang usapin sa hindi pa nababayarang civil liability ni Revilla matapos ma-acquit sa kasong plunder kaugnay ng paggamit ng pork barrel funds. May incident pa tayo sa Sandigan Bayan. Okay. Nasa na, but hindi pa nakukuha yung 123 million na pinababayad nila. Kasama niya sa judgment of acquittal, pinasusoli sa kanya yung pera. Hanggang ngayon, hindi pa nasusoli Ibang yung kaso pera. yun. Kaya ayon sa ombudsman, dapat magkaroon ng whole of government approach para matuldukan na ang korupsyon sa bansa. It has to be a whole of government approach Yes. to solve the problem of corruption. Ano mga whole of government approach sa yung ginagawa? Sabi mo, bakit mo idamay ang lahat na isang galaw ang lahat? Eh marami diyang kalaban kayo, hindi makipag trabaho sa inyo. Kaya lang isang tao lang yan. Whole of government approach. Sa ombudsman, we raise the standard of reasonable certainty of conviction before we file a case. Tinasa na Wala ngang ebidensya. Paano mo sabihin na standard mo with reasonable certainty of conviction? Yabang mo. namin na standard. Aha. Hindi weaponized ang ito. Aha. Hindi weaponized ang Evidence-based, trabaho namin. evidence-based. Evidence-based. Ngayon, Kwento ka hindi lang. lang kami yan. The other half of it is the judiciary. Makikipag-usap daw si Remulla kay Chief Justice Alexander Hesmundo kaugnay dito. Para sa Agenda Weekend, John Okay. Riz Galata, Billionario News Channel. Ito, ipakita ko sa inyo yung desisyon. Ha? Ano ba ang ebidensya na ginawa ni Bernardo? Ladies and gentlemen, lahat po na sinabi ni Bernardo ay hindi ebidensya. Dapat nyo pong malaman, Justly, ito po, ipakita ko sa inyo. Grabe. Ang problema kasi kung ang ombudsman mismo may corruption eh. Sinadya no yan ang sampa na kulang-kulang ebidensya. Nako, ito po yung desisyon ng ano, isa-isay natin. Ito po yung desisyon. Nakita nyo ba? Yan po ang desisyon ng Sandigan Bayan. Ipakita ko sa inyo. So, ito po, para maklaro nyo, ito po yung title ng kaso. People of the Philippines, ang kaso malversation. Laban po kay Ramon Bautista Bong Revilla, tapos kay Bryce Erickson Diaz Hernandez, kay JP De Leon Mendoza, RJ Salvador Dumasig, Emilita Capistrano Huat, Juanito Coronel Mendoza, and Cristina May del Rosario Pineda. So, ang mga justice dito si Carl Miranda, si Moreno, tsaka si De Los Santos. Okay. Basahin muna natin ang kaso. The charge. Kita nyo, the charge. Yan ang kaso. Sundan nyo ako. Ang charge, accused Revilla, Bryce Hernandez, JP De Leon, Mendoza, RJ Salvador Dumasig, Emilita Capistrano Huat, Juanito Coronel Mendoza, and Cristina May del Rosario Pineda were jointly charged with the crime of malversation through falsification of public documents under Article 217 in relation to Article 171 of the Revised Penal Code. The pertinent portion of the information reads,
The undersigned prosecutors of the Office of the Special Prosecutor, Office of the Ombudsman, hereby accuse Ramon Bautista Bong Revilla Jr., aka Ramon Bong Bautista Revilla Jr., Bryce Erickson Diaz Hernandez, JP De Leon Mendoza, RG Salvador Damasig, Emilita Capistrano Huat, Juanito Coronel Mendoza, and Cristina May Del Rosario Pineda of the crime of malversation of public funds through falsification of public documents under Article 217 in relation to Article 171 of the revised Penal Code. That during the period of July 2024 to May 2025 or sometime prior or subsequent thereto, hindi nga maklaro kung kailan nangyari. Diyan pa lang, tigok na kayo eh. Hindi mo matumbok ang petsa ng pagkapangyayari. So in Bulacan, Philippines, and within the jurisdiction of this honorable court, accused public officers Bryce Erickson Hernandez, Assistant District Engineer and Bids and Awards Committee Chairperson JP De Leon Mendoza, Engineer 3 and Chief of Construction Section RG Salvador Damasig, Engineer 2 Project Engineer Emilita Capistrano Huat, Engineer 2 Materials, Engineer Juanito Coronel Mendoza, Accountant 3 and Cristina May Del Rosario Pineda, Administrative Officer 3, all of the Department of Public Works and Highways, Bulacan 1st District Office, and as such are accountable for public funds by reason of the duties of their office, conspiring and confederating with one another, and with accused public officer Ramon Bautista Bong Revilla Jr., aka Ramon Bong Bautista Revilla Jr., a Philippine senator and chairperson of the Senate Committee on Public Works of the 19th Congress, while in the performance of their official functions, committing the offense in relation to office and taking advantage of their official positions, did then and there willfully, unlawfully, and feloniously take and misappropriate, or consent, or through abandonment, or negligence, permit another person to take public funds in the amount of at least 76,916,337 pesos and 42 centavos, representing the amount paid to Sims Construction Trading, a sole proprietorship owned and managed by Sally N. Santos, in connection with the project construction of flood control structure Purok 5, Barangay Bunsuran, Pandi, Bulacan, which turned out to be a ghost or non-existent project to the damage and prejudice of the government through a scheme committed as follows. A. Bong Revilla, a senator, obtained from DPWH Undersecretary Roberto R. Bernardo a list of DPWH projects for funding facilitated or caused the inclusion of the said projects, including the construction of flood control structure, Purok 5, Barangay Bunsuran, Pandi, Bulacan, in the expenditure program under Appropriations Bill and in the 2025 General Appropriations Act, and received through Yusek Bernardo kickbacks, advance commissions, or a percentage of the funds allotted for the said projects, including the aforesaid project in Pandi, Bulacan. Hernandez proceeded with facilitating the release of the contract price for the project construction of flood control structure under contract ID number 25CC0299 in the amount of 92,868,134.74 pesos to Sims, the project awardee, by, among others, approving the issuance of the obligation, request, and status, dated April 7, 2025, and certifying therein that the charges to the appropriations allotment are necessary, lawful, and under his direct supervision, and the supporting documents are valid, proper, and legal, and did not implement the aforesaid project and receive from Santos the net amount of 76,916,000
paid to Sims less 3% of the contract price which was retained by Santos as her share. Mahaba ito, pero ganun lang ang ibig sabihin nun na kumita sila lahat ng 73 billion mula sa 92.8 million na project. Okay. So, punta tayo doon kay Roberto Bernardo. Ano ang sinabi ni Roberto Bernardo? Page 14. Ito, si Roberto Bernardo. Witness Bernardo testified that the subject project was one of the projects accused Revilla ensured funding under the existing scheme within the DPWH that involves the giving of commitments to proponents of projects. He defined certain terms using the scheme as follows. Proponent yun si Bong Revilla. Allocation means portion of amounts in the annual budget that can be given by Manuel. Si Manuel Bunuan pala namimigay ng proyekto din. Suppose witness Bernardo testified that Bunuan told him that accused Revilla had allocated at least 1.5 billion pesos in the 2025 budget of the DPWH. Secretary Bunuan said that accused Revilla was expecting this allocation. So anyway, shortcutin lang natin ang haba-haba nito. No? Yung kwento dito ni Bunuan ay pagka-approve noong budget ay nagbigay kagad siya ng 250 million daw kay Bong Revilla. Pero ang yung 250 million po ay nanggaling po daw yun sa mga private contractor. Yung mga private contractor na nabigay in advance. In other words, may sistema pala ron na kapag na pirmahan na ni Bongbong Marcos ang tinatawag na national budget, ay meron na palang mga matatapang yung ating ang ating mga kontraktor magbigay na kagad ng padulas. Wala pang project hindi pa nabidding. So yan ang testimonya ni Bernardo. So, because of that, naaprubahan ay wala pang bidding, binigyan na ng pera si Bong Revilla. Yan naman po ay sang-ayon sa sinabi ni Bernardo. So, wala pang proyekto, suma total, hindi pa nag-umpisa ang proyekto, hindi pa na i-award, hindi pa na bidding, ay binigyan na niya ng 250 million si Revilla. At ang 250 million na ito po ay hinatid doon sa Diamond Hotel. So, hinatid sa Diamond Hotel at kinuha daw ng tao ni Revilla. So, yan sinabi. Sa mga paghatid na yon, yung driver na yun ni Bernardo ay tumistigo rin. Pero hindi nila nakita si Bong Revilla na kumuha ng pera. At tumistigo yung mga testigo dyan, mga driver ni Bunuan, na hindi niya nakita kung anong laman ng box na ginamit sa pag-deliver ng pera. Mismo nga si Bernardo ay nagklaro din siya na hindi niya rin nakita basta sinabi niya na may lamang pera. So, matapos sa padala, a few days later, ay si Opulencia na maakan yan, ang pera pala na yun ng 250 million, binigay lamang kay Bernardo, sabi ni Bernardo. At ang nagbigay sa kanya, si Opulencia, Engineer Opulencia, na Regional Director sa National Capital Region na DPWH. Si Opulencia naman, kinuha na yun sa kanila ni Henry Alcantara. So, hindi direkta po. Henry Alcantara, ibibigay ka Opulencia
at ibigay naman ni Pulensya kay Bernardo, bago si Bernardo, nagpadala daw siya kay Bong Revilla. Ang unang pinadala niya ay 250 kilos na bigas. Ready na bukas. Ibig sabihin na bigas, pera. Ang 250 kilos, kasi ang 1,000,000 na pera natin ay 1 kilo ang bigat. Kaya ganon ang kanilang taktika sa pag-text para hindi halata. Sasabi niya, Sen, yung 250 kilos na bigas, ready na bukas. So, ang nag-deliver nito ay, kasunod na araw, ay si Virgil Nino Garcia na driver ni Bernardo. So sa opisina niya, kinarga ngayon sa Toyota 4Runner at hinatid sa Diamond Hotel. So ngayon, sa pag-deliver daw, ay sinabihan niya si Nino na driver, kunin ang susi ng Toyota 4Runner sa driver niya na isa na si Francisco de la Puente, si Isko. So it was witnesses Palencia who told witness Bernardo that boxes contained a total of 250 million in cash which were delivered at the Diamond Hotel and loaded in the said vehicle. At ito naman po ay binigay daw kay Revilla. So sa panahon na yan, driver lamang at saka driver naman ni Revilla nag-uusap, nagkikita. Wala silang ebidensya na magsasabi na si Revilla ang kumuha. Sa March 11 naman, panibagong delivery naman. 125 million. This time, sabi ni Bernardo ay umattend siya ng groundbreaking ceremony doon sa Bacoor kung saan si Congresswoman Lani Mercado ay nandun. Pagkatapos ng event, ay sumunod sila sa convoy ni Congresswoman Lani papunta sa White House o sa White Rock compound ng mga Revilla doon sa Bacoor, Cavite. Pagdating doon, sinabi ni Bernardo sa kanyang driver na nakapark sa layo, ipark niya muna sa malayo ang sasakyan. At nag-antay sila doon kasi wala si Revilla. So dumating si Revilla, ipinasok ngayon ng box na may laman na 125 million pesos na cash. So dinala sa loob. Pagkatapos nun, umalis na si Bernardo sa kanyang office. So ito po ang sitwasyon dyan. Walang ebidensya nila, ladies and gentlemen, ay yung sinasabi nila na tumistigo si Bernardo. Pansinin mo yung testimonya ni Bernardo. Yung personal niya lang na alam yung pangalawang delivery. Na dineliver niya yung box na 125 million laman. Doon sa bahay ni Revilla sa Bacoor, Cavite. Actually, kahit sabihin na natin na totoo yun, yung pera pag-deliver, walang ebidensya. Bakit? Ang kinaso po kasi ay yung sabi, malversation. So ito, I want to educate you kung anong malversation. Naimbag malim, kada kayo amin, Romel Bingson, welcome to the show. Helen Bagyo, o ngayon si mga kabalin. Alam ko kabalin, mga aktibo mga kabalin ko rito eh. Mayap mayap agat panapon, mga kabalin. So ito, Druwarukan, ito po ang zero evidence. Ang akusasyon po, Druwa, para ma-educate kayo, malversation po ang kinaso, hindi plunder. So, ano ang elemento ng krimen na malversation? Number 1 po ay may tinatawag kaming elemento ng public officer dapat public officer dapat ang kinakasuhan, si Bong Revilla. All right, public officer siya nung nangyari ang krimen. Walang problema doon. Ano ang kasunod?
Ang kasunod po, dapat ang pera, ang public officer ay nakalikom ng pera na public money. So ngayon, public money. Ang kasunod ay may ginawa si Bong na mga akto na napunta sa kanya ang pera. Ano ang partisipasyon ni Bong Revilla sa bidding? Ang mga testigo po lahat nagsabi na wala si Bong Revilla ron. Hindi nila nakita sa pagpabidding. Ang lahat ng testigo nasasabi na konfirma na wala si Bong Revilla ron. At nakumpirma sila kahit ni isang dokumento walang pinirmahan si Bong Revilla. So, zero ang evidence. Ulitin ko lang, zero ang evidence. Ngayon, anong kasunod na elemento? Mga kabsat ko, kabalin, mga bugto ko, maupay nga kulop sa mga waray-waray. Ang kasunod na elemento, drawarukan, ay dapat nakahawak sila ng pera ng pamahalaan. Sino ang binigyan ng pera, sabi ni Bernardo? Si Bong Revilla lang. Hindi siya nagbigay sa ibang akusado. So ngayon, drawarukan, tsaka iba pa na gusto magtanong. Bakit ko nasabi na hindi ebidensya yun? Ang akusasyon drawarukan ay malversation. Dapat ang kinuha ni Bong ay public money, public funds. O ngayon, napatunayan na yung binigay ni Bernardo ay galing sa private contractors. Hindi yan pera ng gobyerno. Napatunayan ng justices na galing sa mga private contractors, binigay ng advance. Diyan na ngayon makikita nyo ang pagpasok ng criminal law. Because of that, walang ebidensya na kasapi o kasali si Bong Revilla sa malversation. Gets nyo na? So alam mo na ngayon, drawarukan, bakit walang ebidensya? Hindi po magagamit na ebidensya yung perang binigay ni Bernardo kay Bong Revilla. Ang kaso kasi ay malversation. Ang kaso po, pag malversation, dapat nakanakaw ka ng pera ng gobyerno. Naintindihan na ninyo? Naintindihan niyo na, Romel Bingson? Because of that, pumirma ang 2 sa 3 justice na bigyan ng piyansa, payagan magpiyansa si Bong Revilla. Wala palang ebidensya na nagkasala si Bong Revilla ng malversation. Ang malversation po ay pagnanakaw ng pera ng pamahalaan. Ngayon, kung pagnanakaw man yun yung perang binigay ni Roberto Bernardo, ay iyon yung pagnanakaw mula sa pribadong kontraktor. Ang pwedeng kumaso roon, langga, ang mga private contractor, kasuhan siya ng istapa. Bakit istapa? Sasabihin kasi, sabi mo may kapangyarihan ka na magbigay sa amin ng proyekto. Tapos, yan pala. O, ganun. Istapa yun. Yan ang unang rason kung bakit pinirmahan ng mga justice ang pagpiyansa ni Bong Revilla. Jonathan Bordabio, maayong odto, Kasimanwa, ara kagali sa Barbel, Coronadal City. Kay Ingkong Binago,
Mapya mahapon sa iyo, Bapa, ingkong binago. Klarong-klaro ba, Romel Bingson? Ibig sabihin po, incompetent si Remulla. You do not deserve to be an ombudsman. Hindi ka kasi naging trial lawyer, kaya yan ang resulta. Madali kang lusutan. Matinik po mga trial lawyer kagaya ko. Ay, nako. Kakahiya. Di ba? Jonathan Bordomio. Alam niyo, naintindihan niyo na. Tekla, naintindihan niyo na? Sidney, naintindihan mo na kung bakit? Yan ang unang rason. Helen Baguio. Intindihan niyo na. Justly, kung ang corruption, ibig sabihin, magtatanong na lang tayo kasunod, bakit pinayagan ni Remulla ang pagsapa ng kaso? Wala pa na siyang ebidensya sa malversation. Kung meron man, rukan, pwede nating tawagan yun advance na pagnanakaw. Advance na malversation. Meron ba nun? Pera ng private contractors yun eh. Yan ang una nila na mali. So, Paul ang third, hindi naman po, tama, Paul ang third division, bakit sila nagpalabas ng warrant of arrest? Sa presentasyon pala ng kaso, wala nang koneksyon ang pera na 375 billion, walang koneksyon sa kaso na malversation. Ay, nako. Kailan pa ba kaya tayo magkaroon ng mga opisyal sa bayan na competent? Pagkatapos yan, mayroon pang ibang dahilan. Ano pang ibang dahilan? Ito po. Sa testimonya ng lahat ng testigo, ni isang papel walang pinirmahan si Bong Revilla doon. So, hindi pwede mai-connect ng mga justice si Bong Revilla. Maliban sa pera, yun lang. Pangalawang puntos yun na pinayagan sa magpiyansa. Pangatlong punto, ang aligasyon nila ni Ombudsman ay si Bong Revilla daw ang nag-insert, ang nagpa-approve sa mga proyekto na yon. Anong problema? Helen Baguio? Naimbag malim. Ano nangyari ngayon? Wala silang katibayan na nakita nila na si Bong Revilla ang nagsingit ng pondo ng budget para sa General Appropriations Act of 2025. Kasi bakit? Anong sinabi ni Henry Alcantara? Hindi po namin alam kung paano ginawa ni Bong Revilla. So, kung wala kang alam, nag-live ako. Kung hindi nyo alam, ibig sabihin, hindi mo pwede sabihin na guilty si Bong Revilla. Sinabi ni witness Henry Alcantara, hindi niya nakita kung paano tinrabaho ni Bong Revilla na nakapasok ang budget. Ganon din sinabi ni Bernardo Roberto, hindi rin nakapasok. Ganon din ang sinabi ni Engineer Opolencia, hindi niya rin alam kung paano pinasok ni Bong Revilla ang budget, bakit pumasok at napirmahan na sama sa General Appropriations Act 2025. Pangatlong punto yan, wala pala kayong ebidensya, ibig sabihin, sa umpisa ay walang partisipasyon si Bong Revilla. Tatlong punto na yan. Pangapat, sabi ng Sandigan Bayan, ang proseso sa proyekto, una, pagplano.
Pangalawa, pagpapasok sa budget. Pangatlo, pagpapabidding. Pang-apat, proyekto kompleto na at kasama ang bayad yan. Ngayon, sabi ng Sandigan Bayan, kahit sabihin natin na nakialam si Bong Revilla sa pag-planning, kailangan kasama ka sa lahat. Wala namang ebidensya na ipinakita na nakipagkutsaba si Bong Revilla sa kanila. Walang ebidensya pinakita na kilala ng mga engineer si Bong Revilla. Kilala sa bilang artista, pero hindi nila personal na kilala. Kaya, bound to fail ang kaso nyo. So dito ako naniniwala, kung hindi bobo si Remulla, sinadya na itong kasong ito na gagawin para ma-dismiss. Incompetent ka, Remulla, resign. Binastos mo ang kaso. Nakaligtas tuloy ang may kasalanan. Grabe ka, Remulla. Klarong-klaro binabasa natin ang kanilang ang ginawa nila. Oh, hanggang dyan na muna ang ating marami pa akong sasabihin patungkol sa desisyon. Hay, maraming salamat po sa pagpapanood ninyo. Mauro Lingan, Sir Toto, gago talaga yung si Remulla. Super sinungaling. Talaga, antay na lang tayo sa 2028 kung may tatakbong Remulla. Huwag na natin ibuto. Tama po kayo. Hilin Bagyo, natawa naman ako sa ito today. Yes po, wala ako alam sa mga kaso-kaso. Pag piniliwanag mo po, understand po, klaro. Thank you. Romel Bingson, klarong-klaro. Klarong-klaro, kabsat. Kasiman ba? Jonathan Bordamio, klaro? Sino may kasalanan ngayon? Si Ombudsman Remulla. So magandang hapon po. At paki-like na lang kasi para dumami naman uli. Na shadow ban kasi ako eh. Para dumami na naman uli manonood sa akin. Paki-like, paki-share, paki-comment, tapos paki-follow naman ako, paki-subscribe ako, total libre lang naman ito eh. Pagtapos, paki-follow mo ako sa Facebook ko para madumami din yon. Sa aking TikTok, hanapin nyo na lang. Sa aking Instagram, hanapin nyo na lang. At saka sa aking Twitter. Magandang hapon po sa lahat. Mamaya na akong babalik. Magtatrabaho. Maghanap buhay muna po si Toto Kasing. Pero bago yan, nais ko lang sabihin sa inyo, walang api kung walang magpapaapi. At kailangan laban, ituloy ang laban kasi pag hindi mo itutuloy, wala kang pag-asang mananalo. Parang gaya lang yan. Paano ka manalo sa luto kung hindi ka bibili ng ticket sa luto? Ganun lang po yan. Kaya ituloy lang natin ang laban. Let us have that attitude to fight on, to move on, regardless of any disturbances along the way. Ganun ang gagawin natin. Yan din po ang ginagawa ko. Alang-alang ito sa ating bayan kasi senior citizen na po ako. That's the only thing that I can leave to the Filipino people. Education, knowledge. Kaya pagdating, tanggapin nyo kung may ayuda ibibigay, may 12,000 na ayuda ibibigay si Bongbong Marcos. Tanggapin nyo po. At iboto lang ang iba. So, tanggapin ang ayuda, iboto ang iba. Maraming salamat po.